Malakas na sumigaw ang mga tao sa paligid niya para uminom si Shakian. Marami ang gusto na ang sisidlan ay naglalaman ng lasong alkohol. Bilang karagdagan sa laro, inabot ni Ginang sa kanya ang isang kontrata. Ipinaliwanag niya na bagaman hindi mamamatay si Shakian, hindi siya kalaban ng Tang Clan. Magtatapos ang laro sa sandaling may magkamali, agad na magbibigay ng panlunas ang punong matanda. Ngunit idinagdag ng babae na hindi siya dapat mag-relax dahil kung susubukan niyang paalisin ang lason, mamamatay siya kaagad. Maingat na pinag-aralan ni Shakian ang kontrata at sumang-ayon na maglaro. Nanunood ang mga matatanda at ang ilan ay naisip pa na isang mangmang siya dahil tiningnan niya ng basta-basta ang lason ng batang ginang. Hindi maintindihan ng pangunahing matanda kung ang lalaking ito ay matapang o bobo. Samantala, hinulaan ng pangalawang matanda na magkakalas-kala si Shakian pagkatapos ng isang higop lang. Sinabi ng punong matanda sa kanya na palaging may posibilidad na may magkamali at maaaring tumagal ito, kaya dapat siyang manood lang. Sumang-ayon ang nakababatang matanda. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabing mula ngayon ang anumang paggalaw ng walang pahintulot ay ipinagbabawal. Nagpatuloy ang matanda na sa alitan na ito, ang disipulo ni Hosen ay dapat uminom ng 5 shots ng lasong alkohol at pagkatapos ng bawat isa ay dapat niyang bigkasan ng malinaw ang isang salita at kung magbago ang kulay ng kanyang mukha sa loob ng ilang minuto o hindi siya makapagsalita, malalaman nilang hindi niya kayang tiisin ang lason at bibilanggan siyang talunan. Sa panahong ito, maingat na tinitigan ni Shakian ang mga matatanda. Napagtanto niya na ang matandang ito ay ang Poison King. Ang matanda sa panahong ito ay sinabi na ang magkabilang panig ay dapat sumang-ayon sa isang taya na may 5 galaw. Idinagdag din ng matanda na ang kontrata na may mga tuntunin ng alitan ay pipirmahan sa harap ng mga saksi. Tatanggapin din ito ng magkabilang partido para maiwasan ang mga hindi gustong pag-edit. Pagkatapos nito, inutusan ng matanda si Ginang. Hinapunan ang sisidlan. Masayang kinuha ng babae ang gawain at tinanong si Shakian kung gusto niyang uminom. Ngumiti siya at tinanong kung seryoso siya sa pagtatanong sa aesthetic kung gusto niya nang inumin. Malakas na tumawa si Hai at sumagot na sana ay ganoon dahil kung hindi ay hindi matitiis ni Shakian ang lahat ng ito. Binuksan ng babae ang takip ng sisidlan at nagsimulang sumigaw ng malakas ang pulutong. Ngumiti si Hai at sinabi kay Shakian na magkakaroon siya ng kaunting pagkakataon sa kanyang buhay na matikman ang 15 taong gulang na alkohol. Sinabi niya na ang inumin ay malapit na magkakaugnay sa lason ng Snake's Golden Thread, kaya ang alkohol ay maaaring mas malakas kaysa sa nakasanayan niya. Sumigaw ang pulutong sa panahong ito na ito ay inaasahan mula sa isang poisonous phoenix dahil madali niyang matitiis ang gayong lason. Nag-uusap ang mga matatanda sa panahong ito na ang lason ng batang ginang ay maihahambing lamang sa lason ng hangin at ang tsismis na ito ay hindi kasinungalingan. Napansin ng lahat na hindi magsasaya si Hai kay Shakian at ang lalaking ito ay babagsak pagkatapos ng unang shot. Humarap si Hai kay Shakian at sinabing walang limitasyon sa oras ngunit ang lason ay hindi hihina sa paglipas ng panahon. At pagkatapos ay ininom ni Shakian ang unang shot. Pagkatapos ay huminga siya at sinabing medyo maanghang ito. Halos mamatla si Hai. Tumalon ang mga matatanda mula sa kanilang mga upuan. Tumahimik ang pulutong. Nagalit ng husto si Ginang. Hindi niya inaasahan na iinom si Saki ng unang baso ng lason ng ganun kadali. Napuno si Ginang. Hai ng galit. Hindi niya mapaniwalaan na ginawa ito ulit ni Sian. Naisip niyang sa pagkakataong ito ay makakakuha siya ng kanyang paghihiganti. Tiningnan niya ng galit ang tagapagsilbi at inutusan siyang magdala ng isa pang sisidlan. Agad niya itong dinala. Tiningnan ni Sakan ang sisidlan at sinabing, isipin mo lang. Binibigyan siya ng kaligayahan at pagmamalaki ng buong Sichuan. Perdia, tiningnan siya ng ginang at sinabing makikita niya kung gaano katagal ang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ng ginang sa binata na gugustuhin niyang tikman ang lason ng Fiery Lotus. Halos mabaliw ang pulutong sa narinig nila. Hindi maintindihan ng punong matanda kung ano ang nangyayari. Naisip ng pangalawang matanda na masyado nang lumayo ang kanyang anak na babae. Ang Flame Lotus Poison ay isang artificial na lason na nilikha ng makapangyarihang Yankee. Walang gaanong ganoon sa Tang Clan at maaari nitong patayin kahit ang pinakamalakas na Masters.
Nagulat ang mga matatanda na nagawang tiisin ni Sia Aiken ang lason ng Snake's Golden Thread. Ang napakalaking supply ng chi ng binata ay nagawang neutralisahin ito at ang chi lang ay hindi sapat para neutralisahin ito. Sinabi ng nakababatang matanda na kailangan nilang magtrabaho ng husto para alisin ang lason ng Flame Lotus mula sa kanyang katawan. Hiniling ng punong matanda sa isa pang matanda na maghanda na pumunta para tulungan ang binata. Samantala, nagpasya si Shakia na subukan kung anong klase ng lason ito at ininom ang pangalawang shot. Tiningnan siya ng ginang at hindi niya maintindihan kung gusto ba talaga niyang mamatay. Sumisigaw ang pulutong na baliw si Shakian. Tinapos ng lalaki ang lason, inilagay ang baso sa mesa, at dumighay. Pagkatapos noon, sinabi ni Shakian na ito ay isang kamanghamanghang pakiramdam para sa kanyang dila. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Naisip ng matanda sa panahong ito na gaano man karaming, Chi Seo Chong, ang mayroon, wala pa rin siyang karanasan, hindi niya magagawang alisin ang lason mula sa kanyang katawan ng ganun kadali at mabilis. Naisip ng matanda na kinuha ni Sochong ang panlunas. Lumapit ang matanda sa mesa, kinuha ang sisidlan sa kanyang mga kamay, at nagsimulang amuyin ang laman para matiyak na naglalaman ito ng lason. Nakumbinsi siya nito at sinabi sa pangalawang matanda na tiyak na lason ng Flame Lotus, ito. Gayunpaman, naiintindihan ng matanda na masyadong bata si Shakian para maabot ang yugto ng harmony. Sinuri niya ng maingat ang binata, napansin na hindi nagbago ang kanyang kutis. Pantay ang kanyang paghinga, hindi nanginginig ang kanyang mga mata, tiyak na hindi siya nalason. Pagkatapos ay iminungkahi ng matanda na kung hindi man lang siya sumubok na alisin ang lason, kung gayon ito ay tiyak na immunity to 8,000 poisons. Sinabi ng matanda sa pangalawang matanda tungkol dito, na hindi makapaniwala sa narinig niya. Kinuha ni Shakian sa panahong ito ang isa pang stack, at sinabing mayroon pa silang mahabang daan mula sa 5 stack. Kinabukasan, kumalat ang mga chismis na natalo na naman ang Poisonous Phoenix. Sinasabi ng lahat na ang unang panalo ng lalaki ay hindi ordinaryong swerte. Sinasabi ng ilan na hindi lang matuno ni Shakian ang lason, at malamang ay mayroon siyang sikat na immunity to 10,000 poison. Sinasabi ng ilan na mayroon lang siyang immunity to 100. Naisip ng pangalawang matanda sa panahong ito na kung hindi lang sa murang edad ni Shakian, tatanggapin niya ito bilang isang manugang. Sinabi ng mga subordinate sa matanda na kung si Shakian ay immune sa libu-libong lason, kung gayon maaari siyang maglakad sa maraming poisonous valleys, at mangolekta ng maraming poisonous plants. Sinabi rin sa matanda na hindi kinuha ni Shakian ang alinman sa mahahalagang gawain sa kanyang faction, kaya maaari nila siyang akitin sa kanilang panig. Tinawag ng matanda ang kanyang anak na babae sa kanya. Sinabi niya sa kanya na narinig niyang ang taya ay gagaling siya ng isang tao. Sumagot si Ginang, "Hina ganoon nga." Pagkatapos ay tinitigan siya ng kanyang ama at sinabing oras na para pumunta siya sa Ganggo. Sinabi niya sa kanyang sumama kay Shakian at magtatalaga siya ng ilang guards para sa kanya at kung magiging sila, dadalhin niya si Shakian sa pamilya. Sinabi rin ng matanda na kapag bumalik siya, dapat niyang bisitahin ang kanyang kapatid at tulungan siya sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng mga ganitong kaganapan, nakatadhana na ang paglalakbay ni Lady sa Ganggo at sa wakas ay nabuo ang titulo ni Shakian. Tinawag siyang The Young Phoenix. Samantala, patuloy na nagsasanay sinak at nakarating sa kanya ang mga chismis tungkol sa ginagawa ni Shakian sa Ganggo. Nagalit ng husto ito sa kanya. Biglang lumapit sa amin ang kanyang guro at tinanong kung bakit siya nakasimangot. Tinanong ng guro, si Shakian na naman ba? Sumagot ang babae na habang ang isang tao ay nagsasanay ng walang tigil, siya ay naglalakad sa paligid ng Ganho at nakikipag-flirt sa isang babae. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang matinding pagsasanay para sundan siya sa Ganho. Noong nakaraan, ang Sword Demon ay isang espesyal na figure, ngunit mayroon siyang isang kahinaan. Ang kanyang mahal na anak na babae ay tinamaan ng isang hindi gumagaling na sakit. Sa panahong iyon, binisita ng Sword Demon ang maraming manggagamot, ngunit hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng sakit. Sa huli, binisita niya ang Hospital of the Light Faction, kung saan nakatira ang God of Medicine. Ngunit tinuwanan lang ng hospital ang
Sword Demon, na hindi sikat noong panahong iyon, at pinalayas siya. At nang wala na siyang pag-asa, dumating ang Dark Heaven faction. Ang insidenteng ito ay naging isang sakuna para sa mundo ng Myrm. Ang pinakamasamang sakuna sa buong kasaysayan. Hindi sakit ang anak na babae ng Sword Demon. Nalasan siya. Alam ni Shakia na sa pagpapagaling sa anak na babae ng Sword Demon, nakuha ng pinuno ng Dark Skies ang kanyang katapatan. At ngayon ay nagpasya si Shakia na gawin ito. Ngunit napagtanto niya na hindi niya ito magagawa ng mag-isa dahil wala man lang siyang pangunahing kaalaman tungkol sa mga lason. Ngunit ngayon, ang ganitong malapit na pakikipagtulungan kay Ginang, ay naging pabor kay Shakian, at kailangan lang maghintay ng Sword Demon. Umalis na sa kanilang paglalakbay si Ginang. Hai at Shakian, nagmura ang babae tungkol sa immunity to 8,000 poisons sa buong daan. Sinabi niya kay Shakian na hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon katuso ang isang aesthetic. Tinanong siya ni Sek kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagsimulang sumigaw ang babae. Nakalimutan na ba talaga niya kung sino ang nagmamakaawa para sa tulong? At sinabing hindi niya ipagpapatuloy ang paglalakbay sa kanya. Nagsimulang tumawa si Shakian at sinabing isipin na ang isang poisonous phoenix ay sisirain ang kanyang pangako. Nagalit ang babae at sinabing kapag tapos na sila, hindi niya siya hahayaan na makalusot. Sa wakas, dumating sila sa Jianggi. Nagalit na naman ang guard ng ginang kay Sekian at hindi niya maintindihan kung bakit dinala niya ang ginang sa lugar na ito. Sinabi ni Shakian sa kanya na bawasan ang kanyang aror dahil lang sa ang lugar na ito ay pag-aari ng River of Evil, hindi ibig sabihin na may mga bundok ng bangkay at dagat ng dugo sa lahat ng dako. Nagsimulang sumigaw ang guard at hindi pinigilan ang kanyang mga komento laban kay Shakian. Sinabi ng lalaki sa kanya na tawagin siya sa kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi nito pinakalma ang guard at kinailangan ni Ginang. Hinamamagitan, sinabi niya sa guard na tumahimik. Tinanong ng Ginang sa kanya kung gusto ba talaga niyang masunog sa kahihiyan dahil halos magkaroon siya ng pagnanais na lunurin ang sarili sa isang mangkok ng tubig. Sinabi ng babae na ang pagkuha ng 20 guards kasama niya ay pareho lang sa pag-uutos sa lahat na tingnan siya. Kaya, nagpasya siyang kumuha lang ng 3 sa kanila kasama niya. Inutusan niya ang iba na magtipon ng impormasyon. Dumating si Shakian at Ginang. Hay sa kanilang destinasyon. Sinabi ng binata sa kanya na wala siyang pakialam sa iniisip niya tungkol sa lalaking malapit nilang makilala, ngunit hiniling niya sa kanya na mag-ingat. Bukas ang gate para sa kanila at tinanong ng subordinate kung sino sila. Sinabi ni Shakia na dumating sila para makilala ang isang ghost swordsman na nahuhumaling sa pera. Agad na hinugot ng subordinate ang kanyang espada at sinabing kung dumating sila doon na may masamang layunin, kung gayon hindi nila dapat isipin na aalis sila doon ng ligtas at maayos. Dumating sila para tulungan ng subordinate at sinabi niya na hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanya at hiniling niyang sabihin kung sino sila. Biglang itinulak ang pulutong ng mga guards at subordinate ng isang tao. Nakita ni Shakian ang Sword Demon Miser sa harap niya. Tinitigan lang siya ni Shakian sa loob ng ilang segundo at hindi makita ang mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Hinangaan lang siya ng binata. Agad na napansin ni Mitsara ang marka ng bulaklak ng plum sa damit ni Shakian. Agad na napagtanto ni Mitsara na nasa presensya siya ng isang Master of Harmony. Napagtanto niya na lumikha si Hosen ng isang halimaw. Napansin din ni Mitsara na may ilang magagaling na masters sa grupo. Naisip niyang kung balak nilang kunin si Ginang. Bilang hostage, tapos na siya. Hindi siya makakalaban ng maayos habang pinuprotektahan siya. Sa panahong ito, itinaas ni Shakian ang kanyang mga kamay at sinabing hindi sila pumunta para makipaglaban at wala siyang dapat ipag-alala. Sinabi ng binata na mas mabuting dumiretso sa punto. Tinanong niya si Mitzer kung nakarete ang kanyang anak na babae at kung gayon, gagamutin nila siya. Nagalit ng husto si Mitzar. Sumagot siya na hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Shakian, ngunit kung susubukan niyang gumawa ng isang kakaibang bagay, hindi siya aalis ng buhay. Pagkatapos ay hiniling ni Shakian kay Ginang. Hay na alisin ang kanyang belo. Ginawa ng babae yun at pagkatapos ay napagtanto ni Mitsara na tinitingnan niya ang isang phoenix.
Ipinakilala ng babae ang sarili at sinabing hindi sila isang grupo ng mga mangmang. Sa panahong ito, iniisip niya kung paano posible na hindi pa niya narinig si Mizar. Inilagay ni Saki ang kanyang espada sa sahig at sinabing isusuko nila ang kanilang mga armas kung iyon ang gusto ni Mitsara. Hiniling niya na pakinggan siya. Pagkatapos ay tinanong ni Mitsara ang binata kung sino siya. Sinabi ni Shakian sa kanya na siya ay isang ika-4 na henerasyong disipulo ng Hosen faction. Tinawag siya ng mga tao ng Gino na The Young Phoenix. Agad na naiintindihan ng mga naruroon kung sino ang pinag-uusapan. Ito ang taong tinalo ang Poisonous Phoenix sa sarili nitong laro. Sinabi ni Mitsara na wala sa mga doktor ang may sagot at kahit ang mga sikat sa medisina ay umiling pagkatapos suriin ang kanyang anak na babae. Tinanong niya si Shakian kung bakit siya sigurado na magagamot niya ito. Sumagot si Shakian na hindi siya ang gagamot sa kanya kundi ang Phoenix. Nag-alinlangan si Mitsara dahil hindi pa niya narinig ang isang poison expert na gumagaling ng mga sakit. Sinabi ni Shakian na dapat niyang subukang maniwala sa kanya. Nag-isip si Mitsara at sumagot na may loika sa kanyang mga salita at inimbitahan ang mga bisita na pumasok sa loob. Pumasok sina Ginang, Hai at Shakian sa silid kung saan nakahiga ang may sakit na babae. Hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng buhay. Binalaan ni Mitsara ang Ginang na puputulan niya ang kanyang palso kung susubukan niyang saktan ang kanyang anak na babae. Sinabi ni Phoenix sa kanya na kung hindi siya titigil sa pagtingin ng ganoon, hindi niya malalaman kung ano ang problema sa kanyang anak na babae o kahit na maramdaman ang kanyang palso. Itinaas ng babae ang kamay ng babae at sinubukan niyang maramdaman ang kanyang palso. Sa panahong ito, hindi inalis ni Mitsara ang kanyang mga mata sa kanya. Tiningnan ng matagal ni Phoenix ang babae. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong si Mitsara kung ano ang nangyari sa kanyang ina habang siya ay buntis. Sumagot si Mitsara na inatake siya ng isang alupihan, ngunit agad siyang inalagaan ng doktor. Pagkatapos ay naisip ni Phoenix ito at tinanong kung malapit na ang kanyang due date. Kinumpirma ito ni Mitsara. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pagkalason sa panahon ng pagbubuntis ay mas mapanganib kaysa sa naisip niya. Sinabi ng babae na malamang na may nalampasan ang doktor at nagpasya na ligtas ang ina. Maaari itong maging isang problema. Matapos marinig ito, tinanong ni Mizar ang babae kung alam niya kung anong uri ng sakit ito. Pagkatapos ay tinanong niya sa kanya kung narinig na ba niya ang fetal poisoning. Nagulat ng husto ang lalaki at tinanong ang babae kung anong uri ng fetal poisoning ito. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang nakakatakot na diskarte na idinisenyo upang mag-udyok ng paglaban sa mga lason habang ang bata ay nasa fetal state pa. Ang isang batang ipinanganak sa ganitong paraan ay immune sa 100 lason at maaaring matuto ng iba't ibang poisonous techniques. Idinagdag din ni Phoenix na minsan ay ginagawa ito ng Demon Temple, ngunit narinig niya na kahit sila ay tumigil na sa paggamit ng diskarteng ito at tila masyadong maliit ang pagkakataon na mabuhay ang ina at anak. Alinman sa nilason nila ang ina sa tulong ng isang hayop o nagpadala ng toxic energy sa kanyang katawan at ginamo siya ng naaayon. Tiningnan ni Mitsara ang kanyang ginang nang may takot at sinagot siya ng babae na oo, tila ang lason ng alupihan ay nailipat sa kanya sa sinapupunan ng kanyang ina. Sinabi rin ni Phoenix sa lalaki na isang himala na buhay pa ang babae. Sumagot si Mizar na naisip niyang mahina siya dahil kamukha niya ang kanyang ina. Tinanong ni Ken ang lalaki kung ilang taon na ang kanyang anak na babae. Sumagot si Mitsara na 14 na taong gulang na ang babae. Sinuri ulit ng ginang ang babae at sinabing may maliit lang na dosis ng lason na kumalat sa buong katawan niya. Kaya ang tanging makakapansin nito ay alinman sa isang poison master na kapareho ng lakas ni Ginang. He o ang God of Medicine mismo. Ang isang ordinaryong manggagamot ay hindi makakakita nito. Tiningnan ni Mitsara si Lady He sa loob ng ilang segundo pagkatapos ay lumuhod sa harap niya at nagsimulang magmakaawa na gagawin niya ang anumang bagay. Tiningnan ni Shakian si Hai at tinanong ang babae kung ano ang naisip niya tungkol dito. Sumagot ang babae na ang kanyang titulong, Poisonous Phoenix, ay hindi para sa palabas. Ngunit idinagdag ng babae na sa kasong ito kailangan niya ang tulong ng isang artifact. Tiningnan siya ni Shakian nang may pagtataka at tinanong, ano ito? Sinabi ng babae, Mind and Chi Divider.
Agad na naiintindihan ni Shakian kung ano ang ibig sabihin ni Phoenix. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang Mind and Chi Splitter ay isang singsing na nagpapahintulot sa iyo na hatiin ang chi at isip sa maliliit na piraso. Kung ipapaliwanag natin ito gamit ang halimbawa ng martial arts, kunin natin ang isang tao na sumusubok na gamitin ang fist technique at sword technique ng sabay-sabay. Ang pagkakaiba ay hindi lang sa mga armas na ginagamit sa mga diskarte kundi pati na rin sa mga posisyon na kailangang gawin pati na rin sa kung paano eksaktong dapat idirekta ang chi sa iyong katawan. Ngunit sa isang ROM and Chi divider, ang isang tao ay maaaring gumamit ng parehong diskarte ng sabay-sabay, binabaliwala ang mga limitasyon na inilarawan sa itaas. Dahil kapag nagawa mong hatiin ang isip at chi, para itong dalawang tao na lumalaban sa isang katawan. Sa totoo lang, ito ay isang artifact na lumalampas sa lahat ng loika. Narinig ni Shakian na nawala ang artifact sa digmaan sa pagitan ng light faction at evil faction. At lumalabas na ang dark sky faction ay mayroon nito sa lahat ng oras. At ito ang ginamit ng pinuno ng Dark Heavens para gamutin ang anak na babae ng Sword Demon. Ngunit gayunpaman, sa lahat ng lugar, ito ay isa sa mga evil factions. Ibinahagi ito ni Shakian kay Ginang. Hindi siya makapaniwala na ang artifact ay nasa pag-aari ng isa sa mga evil factions. Sinabi ni Mitsara na hindi siya makakapunta doon. Nagulat ng husto si Phoenix, kaya tinanong niya si Misara kung hindi ba niya sinabi na gagawin niya ang anumang bagay para sa kanyang anak na babae. Sinabi ni Shakian na naisip niyang alam niya kung bakit hindi makakapunta si Mitsara. Idinagdag ng binata na narinig niyang pumunta si Mitsara sa iba't ibang labanan para kumita ng pera. Sumagot si Mitsara na eksakto nga iyon at dahil doon ay nagkaroon siya ng ilang mga kaaway. Pagkatapos ay tinanong ni Shakian sa kanya kung alam ng kanyang mga kaaway kung saan siya nakatira. Sinabi ng lalaki na hindi alam ng kanyang mga kaaway ang eksaktong lokasyon, ngunit alam nilang nasa lungsod siya. Sinabi ni Shakian na gumastos siya ng maraming pera para mahanap si Mitsara, kaya mahirap para sa iba na mahanap siya at hindi siya dapat masyadong mag-alala tungkol dito. Idinagdag din ng lalaki na susubukan niyang kunin ang artifact mismo. Sinabi ni Phoenix kay Shakian na hindi niya alam kung paano napunta ang artifact sa kamay ng 8 evil factions, ngunit hindi niya dapat baliwalain ang mga ito. Pinasalamatan ni Shakian ang babae sa kanyang mga alalahanin at sumagot na alam niya kung saan siya pupunta at kung ano ang ginagawa niya. Binalaan ni Ginang, si Shakian na hindi niya siya tutulungan dahil kailangan niyang maghanda para sa paggamot. Umaasa siyang makakaya niya, hindi tulad ng light faction, na labis na pinahahalagahan ang pagmamalaki at reputasyon, hindi gaanong itinatago ng evil faction ang ginagawa nila. Dahil dito, patuloy na nagaganap ang mga labanan sa pagitan nila halos walang dahilan. Ang Explosive Blade Faction ay nagsabing ang martial arts ay tungkol sa mga blades at na ang mga mangmang at mahihinalang tulad ng mga ipokrito ng Light Faction ang gumagamit ng mga espada. Ang Miao Sword Faction ay nagsabing ang sibat ay tumatagal ng 100 araw, ang blade ay tumatagal ng 1,000 araw, at ang espada ay tumatagal ng 10,000 araw. At alam ng sino mang mangmang na ang espada ay ang hari ng mga armas. Ang dahilan ay simple, mula sa isang simpleng argumento hanggang sa isang away kamay, sa lalong madaling panahon ang labanan ay lalala, na magiging isang away sa pagitan ng dalawang dating magkaalyado. Matapos mawala ng isang manlalaban ang isang panig, umalis si Sai Okon sa Sword Faction. Sa pasukan, tinanong nila ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Sakan ang sarili at sinabing siya ay mula sa Hosen Faction. Agad na nabuo ng guard ang kanyang opinyon tungkol sa lalaki. Naisip niyang isa siyang disipulo ng Hosen na nagpasya na makibahagi sa away sa pagitan ng dalawang evil factions dahil pagod na siyang mabuhay. Binalaan ng guard si Shakian na kung mabubuhay siya hanggang sa truce, makakatanggap siya ng 2 silver na barya. Kung mamatay siya, ang pera ay mapupunta sa kanyang pamilya. Kung dadalhin niya ang ulo ng commander ng Explosive Sword Faction, makakakuha siya ng bonus.
Naisip ni Shakian na mga magnanakaw lang sila, 2 silver lang para sa kanyang buhay. Nagkasundo sila at naghiwalay ng landas. Tumatawa ang guard at iniisip na siguradong malulugi sila. Nagpapadala ng pera sa mga pamilya ng lahat ng mga namatay na sundalo. Inutusan ng pinuno na i-cross out ang mga pangalan ng lahat ng siguradong mabilis na mamamatay. At naisip ng guard na si Shakian ang una sa linyang iyon. Nakita ni Shakian ang isang buong larangan ng mga bangkay sa harap niya. Alam niya, syempre, na mahina ang mga evil factions at hindi gaanong nagtatago. Tila ganap na tanga sa kanya na makipaglaban hanggang sa huli para patunayan kung kaninong armas ang mas malakas. Gayunpaman, hindi ito problema ni Shakian. Nandito lang siya para sa artifact. Inutusan ng commander ang lahat ng nagtipon na maglakad ng mga 5 kilometro at hanapin ang pangalawang base ng Explosive Blade Faction. Ang layunin ay kunin ito at lumipat sa susunod. Inutusan ng commander ang lahat na magkalat at bumuo ng mga grupo ng 10 tao. Ginawa ito ni Shakian. Biglang, ipinakilala ng isa sa mga upstarts ang sarili. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Kill Sam. Iminungkahi ni Gil na siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat at siya ang magiging kapitan ng squad at susunod sa kanya ang iba. Binalaan niya na kung susunod sila, mabubuhay sila. Ngumiti si Shakian at sumigaw na masaya siyang makilala siya at sinabi ang kanyang pangalan. Nagalit ng husto ito kay Kill Sam at tinawag siyang walang galang na bata. Malakas na tumawa si Shakian. Kaya, kinuha ni Kill Sam ang kanyang espada at sinabi sa hambog na bata na tumahimik. Pagkatapos ay inatake niya si Shakian para turuan siya ng leksyon. Binigyan siya ni Sek ng isang sampal, na nagpabalik sa kanya ng ilang metro. Pagkatapos ay tinitigan ng lalaki ang lahat ng naruroon at sinabing siya na ngayon ang pinakamalakas dito. Tiningnan ng mga mandirigma si Shakian at tinanong kung ano ang mangyayari kung tumanggi sila. Ngumiti si Shakian at sumagot na yayakapin din nila ang sampal. Pagkatapos ay yumuko ang mga mandirigma sa harap ni Shakian at hiniling na alagaan niya sila. Sinuri ng lalaki ang lakas ng kanyang squad. Isa lang sa kanila ang lumabas na isang Secondas Warrior. Ang iba ay lahat ay third class. Sinabi ng isa sa mga mandirigma kay Shakian na mayroon siyang nag-aalalang mukha at tinanong kung totoo na kung susundin nila siya, mabubuhay sila. Naisip ni Shakian sa panahong ito na mas mabuting mag-isa kaysa protektahan ang mga hindi man lang niya kilala. Ngunit tila hindi siya makakasalihan ng mag-isa. At bukod pa rito, kung malalaman nilang siya ay mula sa Light Faction, sisipain nila siya sa isang tibok ng puso. Kaya, kailangan niya ng mga taong susunod sa kanya. Alam ni Shakian na kahit na makapasok siya sa Explosive Blade Faction, kakailanganin niya ng oras para hanapin ang artifact. Hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Pagod na siyang mag-isa. Sinabi ni Sai Okon sa kanyang mga sundalo na sasagutin niya sila at dapat silang umatake ng hindi lumingon. Tinanong ng isa sa mga sundalo kung nagpasya siyang gumamit ng pana. Nagsimulang sumigaw si Shakian sa kanila na igalaw ang kanilang mga binti ng mas mabilis kung ayaw nilang hawakan muli ang kanilang mga pisngi. Sa panahong ito, naisip ng mga mandirigma na gusto lang ni Shakian na alisin sila, at hindi nila maintindihan kung paano siya makakagamit ng pana. Nagsimula ang carnage sa larangan ng digmaan, at sa panahon lang ng labanan nakita ng mga mandirigma ang buong kapangyarihan ng pana. Hindi nila alam na ang mga pana ay maaaring maging ganoon kabilas at matalim. Hindi na kailangang mag-abala ng husto ang mga mandirigma dahil winasak ni Shakian ang lahat ng mga kaaway gamit ang mga pana. Gayunpaman, ang mga kaaway ay umaatake mula sa kabilang panig, kaya walang punto sa pag-relax. Naririnig ng pulutong na tinatawag si Shakian na God of the Bow. Nalaman na rin ng mga kaaway, at inutusan ng kanilang mga pinuno na mahanap ng mabilis ang mga archers. Biglang, sa panahon ng labanan, may narinig na sumisigaw, "Tigil!" Lumingon si Shakian at nakita na ito ay si Boss Haunim. Sa panahong ito, bumagsak ang mga mandirigma sa paanan ni Shakian at sinabi sa kanya na susundin nila siya hanggang kamatayan. Sumagot si Shakian na, "Syempre, ngunit kailangan muna nilang kolektahin ang kanilang sweldo." Sa sandaling iyon, lumapit ang boss kay Shakian. Ipinakilala ng boss ang sarili at sinabing ang kanyang pangalan ay Jay.
Agad na napagtanto ni Shakian na ang espada sa harap niya ay ang kaliwang espada ng istilong, Miao. Tumawa ang boss, at sinabing tama ang kanyang mga hinuha. Sinabi rin niya sa lalaki na nakita niya siya at ang kanyang mga kasanayan sa pana at na siya ay isang mahusay na commander. Kaya, inalok ng boss, si Shakian ng pagkakataon na mamuno sa isang squad ng 100 tao simula bukas na may kasamang pagtaas ng sweldo. Sumang-ayon si Shakian. Sumagot ang boss na natutuwa siyang makita na ang karakter ni Shakian ay kasing bilis ng kidlat tulad ng kanyang martial arts. Tinawag niya ang lalaki na bow that kills noise. Tinanong ni Shakian kung ano ang ibig sabihin ng bow that kills noise. Ipinaliwanag ng boss na ito ay isang palayaw na ibinigay sa kanya ng mga mandirigma sa labanan. Isang pana na pumapatay sa sandaling marinig ang tunog ng string ng pana. Pagkatapos ay tiningnan siya ni Shakian ng may pagbabanta at sumagot na siya ay isang swordsman. Malakas na tumawa ang boss, at sinabing mas gusto niya si Shakian ngayon. Naghiwalay sila at tinanong ng subordinate ng boss kung sino ito. Sumagot ang boss na ito ay ang Noise Killer Bell. Nagpatuloy siya na ang pangalan ng lalaki ay nagsisimula sa isang bagay tulad ng Chu, ngunit hindi mahalaga dahil mamamatay din siya bukas, kaya walang punto sa pag-aalala tungkol dito. May plano ang boss na ilagay si Shakian sa harap bilang isang kalasag. Tatapusin siya ng Sojronax, at si Shakian ay isang hanggal na archer. Samantala, salamat sa kanyang natatanging pandinig, narinig ni Shakian ang usapang ito, at habang hinahangaan ng kanyang mga mandirigma ang boss, gumagawa si Shakian ng kanyang plano sa kanyang isip. Tinipon ng lalaki ang kanyang mga subordinate at sinabing ngayon ay mamumuno siya sa isang detachment ng 100 tao, kaya malamang na nasa ilalim sila ng kanyang utos. Sa panahon ng usapan, sinuri ni Shakian ang lakas ng kanyang squad. Napansin niya ang 2 first class, 8 second class, at 93rd class. Pinili niya ang 2 mandirigma at sinabing mula ngayon ay tatawagan silang Cole at Isle. Sa panahong ito, maririnig ang hindi nasisiyahang mga ekspresyon mula sa pulutong. May nagsabi na mamamatay din sila sa lalong madaling panahon at naisip ni Shakian na siya ay isang badass dahil nakuha niya ang titulo ng archer. Malakas na sumigaw si Shakian na siya ay isang swordsman mula sa Hosen faction. Nagsimulang sumigaw ang pulutong na alam nilang nagsinungaling siya tungkol sa kanyang pinagmulan para itago ang katotohanan na siya ay isang archer, at na ang espada ay para lang sa palabas. Pagkatapos nito, dumagsa ang pulutong kay Shakian, sinasabing tuturuan nila siya ng leksyon. Ang mga mangangalakal na nagbebenta ng armas at pagkain sa larangan ng digmaan ay tinatawag na mga military merchants. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking organisasyon sa kalakalan ay ang Gold Merchant Organization. Mayroong mga taong masama ang tingin sa kanila dahil nagbebenta sila ng armas sa parehong Light Faction at Evil Faction, ngunit kilala sila ng lahat. At lahat dahil ang organisasyon ng Gold Merchants ay palaging lumalabas na may pinakamahalagang bagay sa mga turning points. Ipinahayag ni Saka ng ideyang ito sa kanyang mga sundalo. Sinabi niya na sa makatuwid kung gusto nilang bumili ng isang bagay, dapat silang bumili mula sa Gold Merchant Organization, at ang iba pa ay mga manloloko. Sumang-ayon ang mga mandirigma na binugbog ni Shakian sa kanyang opinyon. Binalaan ni Xiao na walang punto sa paggastos ng lahat ng kinita sa mga babae at alkohol. Una, kailangan mong gumastos ng pera sa magagandang armas at gamot. May isang matalinong lalaki sa pulutong na nagtanong kay Shakian na hindi ba sinasabing hindi kailangang alagaan ng mga masters ang kanilang mga armas. Tiningnan siya ni Shakian ng may pagbabanta at tinanong kung siya ba ay isang master. Mabilis siyang nagsara ng bibig at hindi sumagot. Ngumiti si Shakian. Isang mandirigma ang lumabas mula sa pulutong at sinabing binili niya ang kanyang espada mula sa isang magaling na swordsmith sa Bayan. Ipinaliwanag ni Shakian sa kanya na malamang na magkakasabwat ang kanyang mga kaaway sa swordsmith kaya kailangan niyang kumuha ng bago. Isang mandirigma ang nagsabi kay Shakian na kinuha niya ang kanyang armas mula sa isang nakaraang labanan at namukhang bago pa ito. Tinanong ni Shakian sa kanya kung kinuha niya ang armas mula sa isang bangkay. Kinumpirma ito ng lalaki.
Pagkatapos ay sinabi ni Shakian na malamang na natalo siya dahil sa masamang armas. Ngunit ang Gold Merchant Organization ay tiyak na may pinakamahusay na armas. Matapos makipag-usap sa mga mandirigma, hiniling ni Shakian sa kanila ang isang magandang pahinga at sinabing magkikita sila bukas sa labanan. Dumating ang susunod na araw at nagsimula ang labanan. Sumigaw ang mga kalaban ni Shakians na mabilis na patayin ang bow that kills the noise. Gayunpaman, bago pa man sila makapagsalita, agad natatamaan sila ni Sakan ng kanyang pana. Biglang, nagsimulang sumigaw ang isa sa mga pinuno na lahat sila ay mahihina at natatakot lang sa isang pana. Isang grupo na tinawag ang kanilang sarili na, The Four Explosive Blade Dogs, ang nagtipon at pupuksay nila si Shakian. Gayunpaman, napansin ng isa sa kanila na ang lakas ng panang ito ay napakalaki at mas mabilis ito kaysa sa anumang nakita niya. Nagsimulang sumigaw ang isa sa mga pinuno sa mga mangmang na ito na lumapit dahil ang mga archers ay nagiging walang silbi sa maikling distansya. Lahat ay nangyari tulad ng naisip ni Shakian. Ang kanyang mga pana ay walang silbi laban sa first class. Sa panahong ito, ang first class na kalaban ay lumapit kay Shakian at inatake siya ng isang espada. Ngumiti si Shakian at sinabi sa kanya na dito siya mamamatay. Kinuha ng binata ang kanyang espada at sinugitan ang kanyang lalamunan. Lahat sa paligid ay nagulat na si Shakian ay maaari ding lumaban gamit ang isang espada. Ngumiti si Sek at sinabi niya na mas mahusay siya sa isang espada. Dumagsa ang binata sa mga kaalyado ng Daredevil na pinatay niya. Gayunpaman, napansin ni Shakian ang isang hindi inaasahang pagsabog ng kapangyarihan sa katawan ng kanyang kalaban. Ngayon, naiintindihan ni Shakian kung anong klaseng martial art ito ng Explosive Sword Faction. Pinanood ng mga nakapaligid na tao ang labanang ito. Lahat ay nabigla na ang bow that kills noise ay napakahusay sa pakikipaglaban sa espada. Ilang mandirigma ang tiwala na mananalo si Shakian sa labanang ito. Bagaman marami ang naisip na siya ay isang ordinaryong archer, ang kalaban ay lumaban ng may dangal laban kay Shakian at sumigaw ang kanyang mga kapatid sa kanya na tulungan siyang lumaban hanggang sa huli at huwag sumuko. Gayunpaman, nagulat ang kalaban nang itinulak siya ni Shakian palayo ng may hindi kapani-paniwalang lakas. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari kay Shakian. Nagsimulang tumawa si Shakan at sumagot na oo, mayroon siyang kaunti pa kaysa sa kailangan niya. Pagkatapos noon, sumuntok si Shakian. Tinalo ng binata ang kanyang kalaban at inatake ng kanyang mga kapatid si Shakian para ipaghiganti ang gayong pagkatalo. Gayunpaman, pagkatapos makipaglaban kay Shakian sa loob ng ilang segundo, napagtanto ng mga kalaban na si Shakian ay isang tunay na master. Pagkatapos nito, ginamit ni Shakan ang Plum Blossom Technique, at sa isang suntok lang, tinalo ng binata silang lahat. Hindi makapaniwala ang squad ni Shakian sa kanilang mga mata. Nagsimula silang sumigaw para sundan si Shakian ng lahat. Sa panahong ito, tumatawa ang boss, at iniisip na ang lahat ay nangyayari eksakto tulad ng binalak niya. Gayunpaman, lumapit ang isang subordinate at sinabing may kakaibang nangyayari. Tinanong ng boss kung ano ang nangyari. Sumagot ang subordinate na tila masyadong madali ang lahat. Sinabi ng boss sa kanya na, paranoia lang iyon at mahusay ang kanyang diskarte. Biglang, isang Blade Giant ang lumabas sa harap ng boss. Sinabi ng Giant sa boss na matagal na silang hindi nagkikita. Tinanong ng boss sa kanya kung bakit siya pumunta doon ng mag-isa. Ngumiti ang Giant at sumagot na ang boss ay isang ganap na mangmang sa pagtatanong ng gayong tanong. Pagkatapos ay itinunog ng Giant ang kanyang mga daliri at isang pulutong ang sumugod mula sa kung saan. Nagsimulang sumigaw ang subordinate ng boss na ito ay isang tunay na bitag. At pagkatapos ay napagtanto ng boss na nahulog siya sa isang bitag. Tinanong ng Giant ang boss kung seryoso siyang naisip niyang hindi niya malalaman ang kanyang plano. Sumagot ang boss na bagaman dinala ng Giant ang halos lahat ng kanyang mga mandirigma, mabilis pa rin niyang tatalunan ang mga ito. Sinabi ng Giant sa kanya na ito ang dahilan kung bakit niya ipinadala ang kanyang elite troops, lalo na ang mga masters ng Explosive Blade.
Nagsimulang tumawa ang boss, at tinanong kung ang giant ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga aso at nawala silang halaga dahil wala sila ngayon. Nagsimulang tumawa ng malakas ang giant na naguga ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagalit ito sa boss na sinabing sa sandaling matalo niya siya, matatapos na ang lahat. Tiningnan ng giant ng masama ang boss at tinanong kung seryoso siyang naisip niyang pantay sila dahil siya ang pinuno ng Explosive Blade Faction at isa sa mga top 100 masters sa mundong ito. Sinabi ng boss sa kanya na maaari siyang magyabang tungkol sa kanyang kasanayan hanggat gusto niya at hindi siya nito mapipigilan. Nang biglang napansin niya ang isang kumikinang na espada sa mga kamay ng giant. Nagsimulang sumigaw ang boss na imposible iyon. Biglang tumakbo ang isang subordinate sa kanya at nagsimulang sumigaw na may isang kagyat na mensahe. Mahigpit na inutusan ng boss na sabihin ng mabilis kung ano ang nangyari. At pagkatapos ay sinabi ng subordinate na napatay ang deputy head. Hindi makapaniwala ang boss. Sinabi ng subordinate na narinig niya ito mula sa mga halos hindi nakaligtas, sa kasamaang palad. At pagkatapos ay napagtanto ng boss na patay na ang kanyang kapatid. Nangako siyang papatayin si Sikian gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ipinaalala ng subordinate sa kanya na dapat siyang kumalma at kalimutan ang tungkol sa paghihiganti dahil ngayon ay maaari siyang mawalan ng sarili niyang buhay. Sinabi rin ng subordinate na mayroon pang ibang bagay na lalong nagpagalit sa boss. Sinabi ng subordinate na gumamit si Shakian ng napakakapal na chi. Pagkatapos ay nagpa siya ang boss na walang mas mahusay na gawin kaysa magbigay ng utos na umatras. Ngunit sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang isang pulutong na tumatakbo na pinamumunuan ni Sikian. Tiningnan ng giant ang boss at sinabing ngayon ay napalibutan at natrap na silang lahat. Tinanong ng giant ang kanyang subordinate kung sino ang impyernong noise killing ba na ito at kung bakit ang tagal-tagal ng kanyang mga anak na makarating sa kanya. Sa panahong ito, lumitaw si Shakian at sinabi sa giant, sa isang masamang boses na matagal nang patay ang kanyang mga anak. Nagsimulang sumigaw ng galit ang giant at tinanong si Shakian kung sino siya. Sumagot si Shakan na isang kasiyahan ang makilala siya at na siya ay si Shakian mula sa Hosen Faction. Ang galit at puot ay tumama sa giant. Tinanong ni Shakian ang giant na huwag isipin ng masama ang tungkol sa kanya dahil ito ay self-defense lang at sinubukan siyang patayin ng kanyang anak. Ngunit ginawa ito ni Shakian ng mas mabilis. Mas lalong nagalit ang giant. Tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang dalawang kamay at nagsimulang sumigaw ng malakas. At narito na, napansin ni Sayeko niya na ang giant ay may singsing sa isa sa kanyang mga daliri. Ito ang hinahanap ni Shakian. Ang mind and cheese separator. Ngayon ay naisip ni Shako na magiging mas madali na ang mga bagay mula dito. Gayunpaman, mayroon siyang medyo problemadong kalaban. Alam ni Sayeko niya na pinatay niya ang kanyang pamilya at walang punto sa pagtakbo at pagtatago dahil hahabulin siya ng giant at hahanapin. Kaya, kailangan niya itong patayin muna. Ang mga mata ng giant ay napuno ng dugo. Napakalaki ng kanyang puot na tila kung hawakan mo siya, maaari kang magliyab tulad ng isang posporo. Binalaan ng giant si Shakian na hindi niya alam kung sino siya at tiyak na hindi siya mamamatay ng payapa. Pagkatapos ng mga salitang ito, inatake ng giant si Shakian. Sa panahong ito, patuloy na lumaban ang troop ni Shakian sa kanyang pangalan. Samantala, naabot ni Shakian ang yugto ng Chi Harmony. Sinabi ni Shakian sa kanyang mga mandirigma na sasagupain niya ang giant. Ang giant ay kasalukuyang nakakaranas ng chi deviation, at hindi maayos na magamit ang kanyang kapangyarihan. Tiningnan ni Shakian ang kanyang mga mandirigma at tinanong, sino sa tingin nila siya? Noise killing bow. Sinimulan ng lalaki ang kanyang mga mandirigma sa tagumpay at ipinadala sila sa labanan habang siya mismo ay naghanda para sa isang mahirap na labanan. Nagsimulang labanan ni Shakian ang giant. Inaasahan niya ang lakas na nakita niya mula sa kanya. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala. Pinanood ng mga nakapaligid na tao ang labanang ito at naiintindihan na ito ang eksaktong hitsura ng isang labanan gamit ang denchi. Nasiyahan pa si Sakan sa pakikipaglaban sa giant. Ngayon nakita niya kung anong klaseng tao siya.
Isa sa daang pinakamalakas na masters. Sa wakas, naabot ng Giant at Sakan ang yugto ng Harmony. Sa panahong ito, hindi naiintindihan ng boss kung ano ang nangyayari doon at kung bakit hindi papatay si Shakian. Gayunpaman, nang tiningnan ng boss ang labanang ito, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata na si Shakian ay kapantay ng Giant. Tinanong pa ng boss ang mga naruroon kung ano ang nangyari dito dahil naisip niya na patay na ang noise-killing bow. Ngunit nalungkot ang mga naruroon sa balita na hindi namatay si Shakian at pumatay pa ng 4 explosive blade ducks. Ang labanan sa pagitan ng Giant at Shakian ay nagpatuloy at nakakagulat na nagawang sugatan ng Giant si Shakian. Naiintindihan ni Shakian na hindi siya makakaiwas sa bawat pagkakataon at sa ganoong kaso kailangan niyang kumilos ng radikal. Nagpasya si Shakian na gamitin ang Pearson Flower Rain technique na sinusundan ng Dinchi Shield. Gayunpaman, lumikha din ang Giant ng isang shield na ilang beses na mas siksik kaysa sa karaniwan at hindi ito madaling masira. Bilang tugon dito, nagpasya si Shakian na gamitin ang Divine Art of Purple Mist technique, lalo na ang pangatlong diskarte. Gayunpaman, nasugatan lang nito ang Giant. Kaya, ang susunod na diskarte ni Shakian ay Crimson Sunset. Matapos maghatid ng ilang mga suntok, napansin ng binata na bumabagsak ang Giant. Sa panahon ng labanan, tinanong ng Giant si Sayaki kung sino siya. Sumagot si Shakian na siya ay isang swordsman mula sa Hosen. Tinalo ni Shakian ang Giant. Iniwan ng kaluluwa ng Giant ang kanyang katawan at sa kanyang huling mga segundo, sinabi niya kay Shakian na ginawa niyang tanga ang sarili niya sa pagiging bulag sa galit. Naramdaman din ng Giant na ikinalulungkot niya na hindi niya maipakita ang kanyang buong potensyal sa laban kay Shakian. Sumagot si Shakian na ito ay isang karapat-dapat na laban. Sa wakas, sinabi ng Giant kay Shakian na susumpi niya siya mula sa impyerno kasama ang kanyang mga anak. Agad na kumalat ang balita na ang pinuno ng Explosive Blade Faction ay napatay ni Shakian. Inutusan ng squad ni Shakian ang kanilang mga kalaban na sumuko kung gusto nilang mabuhay. Samantala, isinagawa ni Sek ang kanyang gawain at nakuha ang artifact. Pagkatapos ng ilang oras, ang mga chismis na patay na ang Giant ay nakarating sa Explosive Blade Faction. Nabigla ito sa lahat, hindi nilampasan ng mga chismis ang River of Evil. Matapos malaman ito, nabaliw ang pinuno at hindi maintindihan kung paano posible na ang mga kaalyado ay sinasaksak ang bawat isa habang siya ay nag-aalala tungkol sa libingan. Naiintindihan ng pinuno na ito ang katapusan para sa Explosive Blade Faction, at mawawala sa kanila ang lahat ng kanilang mga pag-aari isa-isa. Naiintindihan niya na napakatanga na magsimula ng digmaan sa mga walang kwentang bagay at sa huli ang nanalo ay hindi ang malakas kundi ang makakaligtas. Sinabi ng subordinate sa pinuno na ang lalaking pumatay sa Giant ay tinawag na Phantom Bow Swordsman, at dahil lang sa kanya kaya natalo ang Explosive Blade Faction. Idinagdag din ng subordinate na siya ay orihinal na isang mersenaryo lang ng Miao-style Sword Faction. At ang mas kakaiba pa ay gumamit siya ng pana sa labanan. Ang balita tungkol sa tagumpay ni Shakian at ang kanyang paggamit ng pana ay nakarating din sa Muram Alliance of Ano. Ang pinuno ng Holy Sword Alliance, si Nam ay nakatanggap ng balita na pinatay ni Shakian ang Giant gamit ang mga pana. Ang chismis ay iniulat ng strategist, ang Wise Dragon, sinasabi na natunaw ni Namong ang impormasyon na ang Giant ay sa huli ay pinatay ng espada ng taong ito. At ngayon ang kanyang pangalan ay hindi ang Bow That Kills Noise, kundi ang Swordsman of the Phantom Bow. Sinabi ni Sang na sa pagtingin sa kanyang hitsura, mukha siyang mahina. Lalo itong nagulat kay Namong. Sinabi ni Sang na ayon sa alam niya, ang pinuno ng Explosive Blade Faction ay isang Unlimited Limit Master, at ang taong ito ay malamang na naabot na rin ang yugtong iyon. Tumawa si Namong at sinabing ito ay inaasahan mula kay Sang dahil siya ang kahalili na inirekomenda ng punong strategist, at hindi walang dahilan na siya ay tinawag na The Wise Dragon. Pinasalamatan ni Sang si Namong at sinabing marami pa siyang dapat matutunan ngunit pinarangalan siya sa gayong mataas na papuri. Tinanong ni Namong kung mayroon pang ibang impormasyon tungkol sa lalaking ito.
Sumagot si Sang na wala maliban sa ang kanyang sword technique ay mabilis at makulay. Idinagdag din ni Sang na ang pangalan ng lalaki ay Shakian. Nag-isip si Namong tungkol dito dahil naramdaman niyang narinig na niya ang pangalan na iyon sa kung saan. Iniulat ni Sang na ang Hosen faction ay may So-chun na pumunta sa Ganggo sa edad na 18 at may chismis na tinatawag ng Swordsman of the Phantom Bow, ang sarili niya na Session of Hosen. Naisip ni Namong na kung hindi ito isang maling chismis kung gayon marahil ay sinadya niya itong gawin para itago ang kanyang mga bakas. Iba't ibang mga kaisipan ang bumisita kay Namgang. Alam niya na si Hassan ay kilala bilang isang swordsman faction, at hindi nila tuturuan ang kanilang disipulo ng archery, at imposible na maabot ang unlimited limit sa ganoong edad at marahil ay nagpapanggap siya na iba para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nagdulot ng pagkalito sa buong Murm, nag-alala si Shakia na ang Poisonous Phoenix at ang Sword Demon ay naghihintay na sa kanya at kailangan niyang makarating sa kanila kahit isang araw na mas maaga. Nagawa ni Sakan na makarating sa Gangshi ng mas mabilis. Inabot niya ang artifact sa Phoenix at nagsimula siyang magpagaling. Pinanood ito ni Mitsara nang may ilang kaguluhan pagkatapos nito ay hiniling ng Phoenix sa lahat na lumikas sa silid at maghintay sa labas. Ilang oras ang lumipas, lumabas si Ginang. Sa silid. Agad na, tinanong ni Misara sa kanya kung kumusta ang kanyang anak na babae. Sumagot si Phoenix na maayos ang lahat. Hindi makapaniwala si Mitsara sa kanyang mga tainga nang sabihin sa kanya ng babae na inalis niya ang lahat ng lason na nasa katawan ng kanyang anak na babae. Tiningnan ni Shakian si Phoenix at tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya. Ngumiti si Phoenix at sumagot na tila nakalimutan ni Shakian kung sino siya at dapat niyang ayusin ang butas sa kanyang alaala. Sinabi ni Phoenix na para sa kanya ang lason ay lakas at enerhiya. Idinagdag din niya na bagaman inalis niya ang lason, ang katawan ng babae ay hamina at nangangailangan ng pag-aalaga at magandang bigyan siya ng ilang gamot. Ngunit dahil hindi siya malakas sa bagay na ito, hiniling niya kay Misar na dalhin ang kanyang anak na babae sa pinakamalapit na manggagamot at hayaan siyang masuri doon. Halos pinipigilan ni Mitsara ang kanyang mga luha nang biglang marinig niya ang babae na tinatawag ang kanyang ama sa isang nanginginig na boses. Tinawag ni Mitsara ang kanyang anak sa kanyang pangalan na Sangwa. Agad siyang nagtanong kay Phoenix kung maaari niya siyang yakapin. Ngumiti ang babae at sumagot na dapat ay dahan-dahan niya itong gawin. Nagmamadali si Mysar na napuspos ng damdamin at nararamdaman upang yakapin ang kanyang anak. Tila ang kanyang puso ay malapit ng tumalon. Iniwan ni Sai Aiken at Phoenix ang ama at anak na mag-isa. Sinabi ni Shakian na maaari niyang itago ang artifact. Tinitigan siya ng babae at tinanong kung ano ang pinaplano niya. Sinabi ni Shakian sa kanya na pupunta siya sa Ganggo at kailangan pa rin niya ang kanyang kapangyarihan. Idinagdag din niya na noong nasa clan siya, tila sa kanya na ang kanyang ama ay hindi laban sa kanyang paglalakbay sa Gangho. Sinabi ni Shakian kay Phoenix na hindi niya hinihiling sa kanya na maging nasa tabi niya, ngunit gusto lang niya na tulungan siya kapag kailangan niya ito. Nag-isip ang babae tungkol sa mga salita ni Shakian ng matagal at sumagot na kailangan niya ng isang araw para pag-isipan ito. Sa sandaling iyon, lumabas si Mitsara sa silid. Tinanong ni Sakan sa kanya kung kumusta ang kanyang anak. Sumagot si Mitsara na siya ay maayos at natutulog. Nagpasaya ito kay Sakan, ngunit nakita ng lalaki na hindi lang basta-basta lumapit sa kanya si Mitsara. At malamang na may seryosong usapan. Sinabi ni Mitsara kay Xiao na nang pumunta siya upang kunin ang Mind and Chi Splitter. Nagpa siya si Mitsara na maghanap ng impormasyon upang maunawaan kung sino si Shakian. Nagawa niyang malaman na si Sakin ay isang ika-4 na henerasyong Hosen Adept, isang disipulo ng Smiling Blade. Sa kanyang daan patungo sa Gangho, inatake siya ng mga pirata at nawala, pagkatapos ay bumalik ng buhay at maayos. Kamakailan, pumunta siyang muli sa Gangho kung saan nanalo siya ng 2 disputes sa isang Poisonous Phoenix. Mula sa narinig ni Miser, walang alam ang Poisonous Phoenix tungkol sa kanya. Sa makatuwid, ang kasunduan ay ginawa para sa kapakanan ng pagpapagaling sa kanyang anak na babae. Tinanong ni Mitsara kung bakit kailangan ni Sakan ito. Ang lalaki ay sumagot na kailangan niya ng isang tao. Tinanong ni Mitsara para saan.
Sumagot si Shakian ng positibo upang iligtas ang mundo. Pagkatapos ay nagtanong si Mitsara nang may pagtataka kung bakit siya. Sumagot si Sayeko niya na kailangan niya siya. Pagkatapos ay yumuko si Mitsara sa harap ni Shakian at lumuhod sa isang tuhod at sinabing hindi niya alam kung paano siya nahanap ni Shakian. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang tanging mahalaga sa kanya ay kailangan siya ni Shakian at iniligtas niya ang buhay ng kanyang anak. Sumumpa si Mitsara sa kanyang pangalan na kung gusto ni Shakian na mamuno sa mundo, tutulungan niya siyang gawin ito. At kung gusto niyang tapusin ang mundong ito, papatayin niya ang lahat sa loob nito. At kung sabihin ni Shakian sa kanya na pumunta sa impyerno, masaya siyang tatapak sa kailaliman ng may ngiti sa kanyang mga labi. At kung hilingin ni Shakian ang kanyang kaluluwa, ibibigay niya ito sa kanya ng may malaking kasiyahan. At kahit na mamatay si Mitsara at kailangan pa rin siya ni Shakian, isasawsaw ni Mitsara ang kanyang espada sa leeg ng Lord of the Underworld, at babalik kay Shakian. Yumuko si Mitsara ng ilang beses kay Sek, at sinabing labis siyang nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang anak. Samantala, patuloy na nagnanakaw ang mga tao. Isang hindi kilalang tao ang nakakita ng isang bundle sa isang tambak ng mga bato. Handa na siyang kunin ito para sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ay lumapit ang isang lalaki na may espada sa kanyang mga kamay at sinabing kung ayaw niyang mamatay dito, mas mabuting ibigay niya sa kanya ang bundle. Ang hindi kilala ay lumabas na ang Master of the River of Evil. Sinabi niya sa lalaki na may espada na kung ayaw niyang mamatay, kung gayon mas mabuting ilagay niya ang espada. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na may espada sa Master, na tila wala siyang ideya kung sino siya. Sinabi ng Master na sa pagtingin sa kanyang kalbo na ulo at ang marka ng paso, malamang na siya ay isang deadly flaming demon. Sinabi ng demon sa Master na ipinaalala siya sa isang lalaki na nagsabi ng parehong bagay, at ang pagdinig sa kanyang mga sigaw pagkatapos noon ay nakakatawa. Biglang, may sumigaw ng malakas para sa kanilang dalawa na tumahimik. Si San Mekhan iyon. Sinabi ng demon sa matandang lalaki na huwag siyang utusan kung ano ang gagawin. Hindi maintindihan ng Master kung anong uri ng freak siya. Tinanong niya si S kung umaasa siya ng respeto dahil lang sa mayroon siyang kulay abong buhok. Sinabi ni Sans na sa panahong ito ang lahat ay nasa edge, dahil sa matagal na paghahanap at walang kailangang labanan kahit na pansamantala sa ngayon ay mga kaalyado sila na nagtataboy sa mga pag-atake ng murmur. Pagkatapos ay sinabi ng matandang lalaki sa Master na kung hindi siya mag-aalala maaari niyang ipakita sa kanya ang kanyang nahanap at patatawarin niya siya sa kanyang pagtatangka na itago. Kinuha ng Master ang Sacred Scripture of Blood, at sa sandaling iyon ay sinugatan ng demon ang kanyang lalamunan at kinuha ang bundle para sa kanyang sarili. Inutusan ni S na pigilan siya. Gayunpaman, sumigaw lang ang demon na ito ang katapusan ng mundo. Sumigaw si Sans na ito ang pinakamahalagang bagay ng Bloody Mock. Sa panahong ito, sina Shakian at Ginang Hai ay naglalakad sa hardin. Sinabi ng lalaki na oras na. Sinabi ni Phoenix na hindi siya magiging dekorasayon ng isang lalaki. Tinanong niya si Saki kung ano ang gagawin niya sa susunod. Ngumiti si Shakian at sumagot na ililigtas muna niya ang sarili at pagkatapos ay ang buong merm. Samantala, ang Sacred Scripture of Blood ay dinala ng demon. Ngayon alam nila na ang Shaolin Monastery ay hahabulin sila ng walang katapusan, ngunit walang kailangang mag-alala. Sumagot ang pinuno na ito ay walang kaparirikan dahil ang Sacred Scripture of Blood ay isang demonic art, at bagaman hindi sila binigyan ng pagkakataon na pag-aralan ito, maaari silang makinabang mula dito sa pamamagitan ng paggawa ng isang kasunduan sa monastery na itinuring ang aklat na isang kahihiyan. Sa panahong ito, sinasabi ni Namong na dahil sa nangyayari, magkakaroon ng digmaan. Ngunit dahil hindi nais ang digmaan, nagsulat siya ng isang liham na humihiling ng isang judge. Tinanong ni Naming si Sang kung ano ang pinakamahusay na gawin sa Sacred Scripture of Blood. Sumagot si Sang na tiyak na hindi nila ito may iwan ng ganoon. Kaya iminungkahi ni Sang ang isang maliit na digmaan upang itago ang kanilang interes. Hindi naintindihan ni Namong kung ano ang ibig sabihin ng maliit na digmaan. Ipinaliwanag ni Sang na sa paligid ng Tomb of the Cursed Demon, ang mga tao mula sa
River of Evil, ang Temple of Demons, at ang Mrem Alliance, ay nagtitipon ngayon. At bukod pa rito, ang lahat ng mga taong ipinadala mula sa bawat grupo ay maingat na pinili. Sa makatuwid, walang magiging kawalang kasiyahan kung magsimula silang lumaban bilang mga kinatawan. Tinanong ni Namong kung iminungkahi ni Sang na putulin ang lahat ng posibleng karagdagang suporta mula sa lahat ng panig. Sumagot si Sang na iyon ang ibig niyang sabihin. Ang bilang ng mga patay ay tumataas at ang sukat ng labanan ay tumataas. Kaya, lalawak ang digmaan at mas mahusay pa rin ito kaysa sa pagkakaroon ng isang malakihang digmaan. Hinangaan ni Namong ang Wise Dragon. Naiintindihan ni Namong na sa ganitong paraan maaari nilang itago ang kanilang interes sa Sacred Scripture of Blood, at maiwasan ang digmaan. Samantala, sa Shaolin Monastery, sinabi ng hindi kilalang tao na ang paghusga ay hindi magiging isang mahirap na bagay, ngunit nais din nilang makibahagi sa digmaan. Sumagot si Namong na hindi niya papayagan ito. Bilang kapalit, kung manalo ang Mrem Alliance, ang Sacred Scripture of Blood, ay ibibigay sa Shaolin Monastery. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.